Sa sino po ang handa na upang umawit, sumayaw sa ating Diyos? Amen. Amen. Lahat po ba ay handa na? Amen. Ayon po sa Psalm 136:1, purihin at pasalamatan si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Amen? Amen. Dahil tayo na mga kapatid at tayo nang umindak sa ating Diyos na buhay ng may papuri at pasasalamat. Amen? Amen. Dahil ang tanging maiaalay natin sa Kanya ay ang umawit at magpuri. Amen? Amen. Woo-hoo! Glory to God. Umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ang umawit at magpuri sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nalalaman ko. Amen. Ang banal na tahanan mo, O Lord. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang dalhin, sa'yo ko lang alaman. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Ang banal na tahanan. Ang banal na tahanan mo, ang hinahanap ng puso ko. Kaligayahan di kayang bilhin, sa'yo ko lang alaman. Ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagat-sagaran ng kasiyahan, tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Amen. Diba? Amen. Masaya sa piling ng Diyos. Amen? Amen. 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 Yes. Yes, Lord. Tanging ang aming awit at pagpupuri, Lord, ang aming handog sa iyo, O Lord. Yes, O Lord God, maraming salamat pong muli, Lord. Dahil muli, dinala mo po kami sa dakong lugar pong ito, Lord.
upang kayo'y aming katagpuin, upang kayo'y aming mapapurihan, maitaas ang iyong dakilang pangalan. Yes, O Lord. Sa lahat po, Lord, ng mga biyaya na patuloy po ninyong ipinagkakalob sa amin. Sa lahat po, Lord, ng mga nangyayari sa aming mga buhay, tanging kayo lamang po, Lord. Ang nakababatid, Lord, tanging kayo lamang po ang aming napagkukuhanan ng aming kalakasan, Lord. Yes, Lord. Lord, kayo po ang aming buhay, O Lord. Yes, O Lord. O purihin ka namin, O Lord. Sambahin ka, dakilain ang iyong pangalan. Pagising sa umaga, hukay ganda ng aking nakikita, puso'y nagagalaw sa kamangha-mangha mong gawa. Nang makilala ka,
Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Sambahin ang pangalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas. Salamat, O Diyos, sa biyaya ng buhay at kalakasan ibinigay mo sa amin sa araw nito. Salamat muli sa pagkakataon na kami magkatipon sa iyong banal na harapan upang ikaw ay aming alayan ng mga papurit pagsambang nararapat sa iyo na nais mong gawin ng lahat ng taong may buhay sa daigdig na ito. Salamat, dakilang Diyos, muli sa pagtitipon pong ito, dakilang Diyos, patuloy po ang pagsasama mo ang siya po naming dalangin. Ang pagbubukas mo ng pintuan mo, ng puso mo ang siya po naming dalangin. At hiling namin, dakilang Ama naming nasa langit, patuloy ka pong mangusap sa inyong mga anak. Makikinig kami, O Diyos, at dalhin mo sa puso namin ang mga salita mong patuloy gagabay sa amin araw-araw, O Diyos, para magawa namin ang lahat naming gagawin na ayon sa iyong kalooban at higit sa lahat, patuloy ka namin maparangalan sa bawat gagawin namin. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Hinihiling namin ang iyong banal na Espiritu, ang siyang manahan sa bawat isa sa amin at siyang magiging tagapagturo namin sa hapon pong ito. Salamat, dakilang El Shaddai, sa iyong kapurihan sa ngalan ng Panginoong Hesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ay pag-ibig. Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo,
Kabanata 16, simula mga talata 13 hanggang sa susunod na mga talata. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao?" At sumagot sila, "Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo, sabi naman ng iba si Elias kayo, at may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako?" Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At hindi makakapanaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa ay pahihintulot sa langit." At mahigpit niyang tinagubilinan ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Panginoon. Malakas na papuri sa Diyos na buhay. Hallelujah. At sige po, pwede na silang maupo. Isa pong mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at matagumpay. Palakpakan natin ang Diyos na Amen. nagbibigay sa atin ng tagumpay at walang sawang gumagawa ng mabuti sa atin araw-araw. Amen? Dito po sa Ebanghelyo po na ating napakinggan ngayon, tinunghayan mga kapatid, ay sinasabi po dito, nagtatanong ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad kung sino siya ayon sa mga tao, kung ano ang pagkakilala sa kanya ng mga tao nung sandali pong iyon. Na kung saan ay karamihan po, sinasabi po nila na siya po si Juan Bautista, siya rin po ay si Elias o si Jeremias o isa sa mga propeta. Pagdating po sa salitang propeta po, alam naman natin ay ang ating Jesucristo, taglay niya po iyon. Amen? Isa din po siyang propeta po ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit nung sandali na yan, ang Panginoong Jesus ay nagtanong sa kanyang mga alagad. At ang kanyang katanungan sa kanyang mga alagad na lagi niyang kasama ay kung sino siya para sa kanila, kung anong pagkakilala ng mga alagad sa ating Panginoong Jesucristo. At nung sandali na yan ay sumagot si Simon Pedro na ang sabi niya, kayo ang Kristo, kayo ang anak ng Diyos na buhay. Amen? Ngayon, yung kapahayagan na iyon, ang sabi po dyan, yung kapahayagan na iyon na dumating po kay Pedro ay hindi galing sa tao, kundi galing sa Diyos. Amen? Ang sabi po dyan, mapalad ka Simon Pedro sapagkat ang kapahayagang iyan ay hindi iyan mula sa tao, kundi galing sa aking Ama, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa punto po nito, alam po natin, lahat po nandoon na sa paligid din ng ating Jesucristo ay ang kanyang alagad. Subalit yung kapahayagan na ito, hindi dumating sa lahat. Amen? Yung kapahayagan na yon ay dumating lang po ito o pinahayag lamang ng Diyos kay Pedro. Amen? Na kung saan ipinapakilala po ng amang ito ng ating Diyos kay Pedro kung sino talaga yung kanilang kasama.
Amen? At ito po yung pinakamahalaga na kung saan makilala talaga natin si Jesucristo sa buhay po natin. Kaya ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang sabi niya kay Pedro nung sandaling iyan, ang sabi niya, at ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Amen? Alam natin yung bato po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Ang ating Panginoong Jesucristo. May sinasabi po dito, sa Ebanghelyo po ni San Mateo, kabanata po ay 7, at talata po ay 24. Basahin ko po ito sa inyo na ang sabi, kaya ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binagyo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Amen. Ang bato po dyan, ang sabi po sa sulat ni Pablo sa aklat po sa pangalawang Korinto, ang sabi po ni San Pablo, wala ng pundasyon na itinayo maliban sa pundasyon na itayo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Yun ang pinakamatatag na pundasyon, mga kapatid, na ang sabi po dyan ay sa ibabaw ng batong iyan, itatayo niya ang kanyang iglesia. Ang iglesia po ay simbahan. Amen. Pag sinabi po nating simbahan, mga kapatid, tahanan ng Diyos. Amen. Tahanan ng Diyos. At ang tunay na iglesia po ay walang iba kundi yung mga mananampalataya. Ang sabi ni San Pablo sa unang Korinto, kabanata po ay 16, kabanata po ay 6 at talata po ay 17, ito pong sinasabi ni San Pablo po sa kanyang sulat sa aklat ng Korinto. Ang sabi niya, huwag kayong, sa talata 11, ang sabi ni San Pablo, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talaga inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo ng malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Na ang katawan, ang sabi po, tahanan ng Diyos, at ang sabi po dito sa daigdig na to, ang tunay na tahanan ng Diyos ay tayo. Amen. Tayo ang tunay na tahanan po ng Diyos, na kung saan yung katawan talaga meron tayo. Ang sabi po ni San Pablo, hindi talaga ito atin, kundi ito ay sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi niya, itatayo niya sa ibabaw ng bato na yan ang kanyang iglesia. Sino yung tunay na iglesia? Sino yung tunay na tahanan po ng Diyos, mga kapatid? Ang sabi po dito, sa unang sulat po, ang sabi po sa sulat po ni San Pablo, o sa unang sulat ni San Juan, ang sabi po, ang nagpapahayag na si Kristo ay Diyos. Amen. Ang tunay na iglesia ng Diyos. Amen. Ang taong nagpapahayag na si Kristo po ay Diyos. Ang sabi sa simula pa lang, naruroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Amen? At ang salita na to ay nagkatawang tao. Ang tinutukoy dyan, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na ang sabi po ni San Juan, sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 17 at talata po ay 9, dito natin matatanaw ang pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo nung sinasabi po ng ating Panginoong Jesus ang salitang ito, kaya Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalan na taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Ang sabi ng Panginoong Jesus, ipagkaloob mo sa akin ang karangalan na taglay ko sa piling mo bago palikhain ang sanlibutan. Bago palikhain ang sanlibutan, ando doon na siya. Amen. Taglay niya na yung karangalan na ito ng pagiging Diyos, na kung saan, ayon po kay San Pablo sa aklat ng Pilipos, hinubad niya yung kanyang
pagiging Diyos. Hindi nangangahulugan na hinubad niya, hindi siya Diyos. Hinubad niya lang. Amen? Hinubad niya iyon para na kung saan magkatawan tao, para ilagay ang sarili niya sa pagiging tao. At yung ginawa na yan ng Panginoong Hesus, nung ilagay niya ang kanyang sarili sa pagiging tao, alam po natin ay mayroon pong layunin. Merong layunin. At ang pinakalayunin po dyan ng ating Panginoong Kristo ay ang tao'y maligtas sa pamamagitan ng tao. Amen. Tao ang nagkasala. Amen. Tao ang nagkasala, kaya kinakailangan mga kapatid ay sa pamamagitan din ng tao, mga kapatid, ang tao po ay maligtas sa kanyang pagkakasala. Amen. Minsan, ang sabi nga, lahat ng ipinagkatiwala ng Diyos sa tao nung matapos likhain ng Diyos ang lahat sa daigdig na to at matapos ang likhain ng tao, ang sabi ng Diyos, lahat ng yan pamahalaan mo. Amen? Subalit nung ang tao po ay magkasala, mga kapatid sa Panginoong Hesus, yung lahat na ipinagkatiwala ng Diyos, yung kapangyarihan meron ang tao na ibinigay ng Diyos para pamahalaan ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay napunta kay Satanas. Amen. Dahil ang tao po ang nagbigay nun kay Satanas, tao lang ang pwedeng bumawi nun. Amen? At walang ibang pwedeng bumawi po na yan, kundi ang ating Panginoong Jesucristo, na para makuha yan sa pamamagitan ng tao, ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang nagpapahayag na si Kristo po ay Diyos, siyang tunay po mga kapatid na ang buhay niya ay nakaugnay sa batong ito. Amen? Siya pong tunay na may pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa po mga kapatid sa Panginoong Hesus, ang sabi po dyan sa Aklat ng Roma, sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, kabanata po ay 10, at talata po ay 9, ipinapahayag po dito ang tunay po na kung saan iglesia po ng Diyos na nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, sapagkat kung ipinapahayag ng inyong mga labi na si Jesucristo, na si Jesus ay Panginoon at nananalig ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay na iglesia po ng Diyos, ito yung tao na kung saan ay nananalig na si Kristo po ay Panginoon. Kinikilalang Panginoon si Jesucristo, ipinapahayag ng kanyang labi na si Kristo ay Panginoon. Ang sabi nga, hindi magagawa ng taong tawagin si Jesucristo ang Panginoon sa buhay niya kung wala sa kanya ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kung hindi sa pinaghaharian ng Espiritu ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na dito po, ipinapakita po dyan ang taong tunay na ang buhay niya ay nakaugnay sa batong ito, ipinapahayag niyang si Kristo ay Panginoon ng kanyang buhay at buong pusong nananalig na si Kristo ay namatay at muling binuhay ng Diyos. Amen. Nasa tama tayong kalalagayan ng ating pananampalataya. Amen. Sa banal na misa, ipinapahayag natin yung ating pananampalataya. Amen? Na minsan, pag tumayo na tayo at sabi, ipahayag natin sama-sama ang ating pananampalataya. Ano yung pananampalatayang iyan na ating ipinapahayag? Si Kristo'y namatay, si Kristo'y muling nabuhay, at si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo na yung pananampalataya natin ito nagpapahayag na si Kristo'y namatay at muling nabuhay, mga kapatid. Yan po ang pananampalatayang tunay na nakaugnay sa matibay na bato. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesus. Pangatlo po mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, ang sabi po dito sa sulat ni Pablo sa Aklat ng Roma, kabanata po 10 at talata po ay 9. Pakinggan natin ito.
Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Amen. Ang sabi po, kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi ka kay Kristo. Hindi ka nakaugnay sa ating Panginoong Heso Kristo. Sumasa atin ba ang Espiritong ito? Amen. Kaya dito po na kung saan ay taglay natin yung tapang na ipagsigawan na si Kristo'y Panginoon sa buhay po natin. Amen? Si Kristo ang Panginoon sa buhay po natin sapagkat sumasa atin ang Espiritu pong ito. Na kung wala po ito sa buhay natin, hindi natin magagawa iyan. Amen? Totoo lang naman. Amen. Nung wala pa tayo po sa ganitong gawain, kapatid, nung hindi pa nabuksan ang puso po natin sa salita po ng Diyos, napakahirap para sa iyong banggitin sa harapan ng mga tao, si Kristo'y Panginoon ng buhay ko. Amen? Para bagang nakakahiyang banggitin. Amen? Sa harapan ng mga tao. Pero ngayon mga kapatid, masasabi lang po natin na kapag minsan may mga taong nangangailangan ng tulong, nakikita po natin, naruroon sa sitwasyon na kung saan punong-puno ng problema, hindi tayo nag-aalinlangan na sabihin sa kanya, mahal ka ng Diyos. Amen. Hindi tayo nag-aalinlangan na sabihin sa taong ito, manalig ka kay Kristo. Hindi ka pababayaan ni Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo na ang lahat po, ang sabi po dyan, ang sino mang nananalig sa ating Panginoong ang sabi po, ang iglesia na iyan, na kung saan nakaugnay sa bato na to sa ating Panginoong ang sabi po dyan, hindi makakapanaig sa Kanya kahit ang kamatayan. Ito ang kagandahan dito. Amen? Ang sabi, hindi makakapanaig sa Kanya kahit ang kamatayan. Ang sabi, ang sinumang nananalig sa ating Panginoong Jesucristo ayon sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 3, talata po ay 16, ang sinumang nananalig sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi mapapahamak bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Sa unang sulat po ni San Juan, kabanata po ay 5, at talata po ay 11, ito ang ipinapahayag po ayon po sa sulat ni San Juan, kabanata po ay 5, talata po ay 11. At ito ang patutuo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Paano po nakakapanahan sa atin ang anak ng Diyos? Ang sabi po dyan, kapag ang Espiritu ni Kristo'y sumasa atin, tayo'y kay Kristo. Amen. Kaisa tayo ng ating Panginoong Kristo at ang buhay na to na pangako po ng Diyos ay sumasa atin. Napakasarap pakinggan yung sinabi po, makakamtan natin ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya kung si Kristo'y nananahan sa atin, ang sabi po, nasa iyo ito ngayon. Amen. Taglay natin to. Nasa kabila na sa daigdig na to, napakarami nating pagsubok. Marami tayong mga tiisin sa daigdig po na ito. Pero ano ba layunin ng mga tiisin na iyan mayroon tayo ngayon? Ang layunin lang ng tiisin na iyan mayroon tayo ngayon para na yung buhay mayroon tayo ngayon na galing kay Kristo mawala sa atin. Amen. Mawala yan sa atin. Kaya kung alam mo lang kung anong buhay meron ka, mga kapatid, hindi mo hahayaan na mawala ang buhay na yan, kapalit lang ng mga bagay meron sa mundong ito. Amen? Hindi natin hahayaan po yan. Napakaganda yung buhay meron tayo ngayon. Kahit po na kung saan, mga kapatid, ay marami tayong pagsubok sa buhay po natin na tinitiis po. Pero kung titingnan mo lang kung anong buhay meron ka ngayon,
Baka masabi mo, baliwala ang mga tiisin na ito. Dahil lang sa buhay meron ako ngayon na galing sa Diyos. Purihin po natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos, na yung buhay na yan ay dapat nating ingatan. At paano natin dapat yan ingatan? Dapat yan, huwag yan mapawalay sa bato. Amen? Huwag yan mapawalay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi ni San Pablo ay ganito, ang tao po, tayo po'y nilalang nilikha ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kung tayo'y nilalang nilikha ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, kung anong ganda noon ang pagkalikha ng Diyos sa tao na kalarawan ng Diyos, ganyan ka ngayon sa harapan ng Diyos. Ganyan tayo sa harapan po ng Diyos. Kaya sabi ni San Pablo, para wag mawala yung buhay na yan, italaga nyo ang buhay na iyan sa Diyos para sa paggawa ng mabuti. Para sa paggawa ng mabuti. Wala namang ibang panuntunan para magawa natin ang mabuti, mga kapatid, kundi salita ng Diyos. Kung saan, sabi ni Padre Radya nung linggo, di ba? Noon si Eva at si Adan, mas pinakinggan nila ang demonyo kaysa salita ng Diyos na binigay sa kanila. Amen? Kaya ang tao ay nagkasala. Kaya ito ngayon, ang sabi po, italaga mo na yan sa Diyos. Ang buhay meron tayo ngayon na kaugnay kay Kristo, italaga na natin sa Diyos para sa paggawa ng mabuti. Amen? Ang ibig sabihin dyan, huwag mong kalimutan ang salita ng Diyos sa buhay mo. Tulad ng sinabi ng Diyos kay Joshua, dili-dilihin mo yan araw-gabi upang matupad mo ang nasasaad doon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri para sa Diyos na buhay. Hallelujah, glory to God. Na minsan ang daming pasakit, minsan may katanungan tayo, bakit ganito buhay ko? Puro tiisin. Amen? Pero kung tatanawin mo, meron lang talagang gustong alisin sa iyo. Amen, na napakahalaga para po sa atin na kung saan kaloob na sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Jesus. Pangalawa po, mga kapatid, ang sabi po dyan ay, ang sabi po sa Ebanghelyo po na ating binasa, ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Amen? Susi. Ang sarap naman. Amen? Kung ibibigay sa iyo ang susi ng kaharian ng langit, ano kaya mayroon doon na pwede mong makuha? Amen? Kapag binigyan ka ng susi, malamang sa malamang, mga kapatid, kung ano meron doon, ikaw lang ang pwede kumuha kasi hawak mo ang susi. Amen? Susi. Walang ibang susi po sa kaharian ng langit kundi si Kristo. Habang ang buhay natin nakaugnay sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Siya ang susi ng lahat ng kayamanan mayroon sa langit. Ang sabi po sa Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata po ay 15 at talata po ay 38. Ito po ang sinasabi po dito sa Ebanghelyo po ni San Marcos, kabanata po ay 15 at talata po ay 38. Biglang nawahak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang ibaba. Muling, ito po yung nalagutan ng hininga ang ating Panginoong Hesus. Nung namatay ang ating Jesucristo, nung siya po ay ipinako sa krus, ang sabi po mga kapatid, yung tabing doon sa templo, yung tabing doon ay napunit yun mula taas hanggang baba. Para makita po natin iyan, sinasabi po sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay 10. Ayon dito sa aklat po, sulat po ni sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay 10, at talata po ay 11, sinasabi po ay ang ganito. Kaya nga mga kapatid, tayo'y malaya nang makakapasok sa dakong kabanal-banalan dahil sa kamatayan ni Jesus. Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglagos hanggang sa kabila ng tabing. Amen.
Dati, ang makakapasok lang doon sa kabanal-banalan ay yung saserdote po na kung saan ay matukahan na pumasok. Maalala niyo po yung tatay po, si Zacarias, yung ama ni Juan Bautista. Siya po yung naatasan maghandog doon sa dako ng kabanal-banalan. Nung sandali po na yan, kaya siyang pumasok doon, nakakita siya ng mga himala doon ng anghel po. Di po ba? Ngayon, yung tabing na yon, mga kapatid, nung namatay si Kristo ay napunit iyon. Isang palatandaan sa buhay natin ngayon, bukas na ang langit para sa atin. Amen. Hallelujah. Glory to God. Dahil bukas na ang langit po para sa atin, yan ang sinasabi po ng Hebreo, malaya na tayong makalapit sa trono ng mahabaging Diyos. Ayon po kay Isaias, kabanata po ay 49 talata ay 1. Ang sabi po, ang Diyos ay malakas upang iligtas ka. Siya'y hindi bingi at ang dalangin mo'y naririnig niya. Ngunit ang sala mo ang siyang dahilan, kaya hindi marinig ng Diyos ang iyong dalangin. Amen? Dito parang ipinapahayag ni Propeta Isaias na sarado ang langit para sa atin dahil sa ating kasalanan. Amen? Dahil sa ating kasalanan. Sarado po yung langit. Pero ngayon, sa pamamagitan ng dugo ng ating Jesucristo, ng buhay na handog niya, nabuksan ang langit para sa ating lahat. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Kung nabuksan na ang langit para sa ating lahat, isa lang ibig sabihin niyan, naririnig sa langit ang dalangin mo. Amen. Kaya minsan maalala ko yung sinabi, ang tanong niya, gaano kalayo ang langit at ang lupa? Sabi niya, sa mga taong walang pananampalataya, napakalayo ng langit at lupa. Pero sa taong may pananampalataya, tiklop tuhod lang. Amen. Kapag tumiklop ang tuhod ng taong may pananampalataya, naririnig na siya sa langit. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Panginoong Jesus. Siya ang susi para mabuksan yung langit para po sa atin lahat at tayo'y malaya ng makalapit sa ating Diyos. Amen? Sa dako ng kabanal-banalan o sa trono ng mahabaging Diyos na ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, walang ibang susi kundi siya lamang. Ang sabi niya, hindi kayo makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Hallelujah, glory to God. Kaya habang ang buhay natin ay nakaugnay kay Kristo, matatanaw mo na ang buhay meron ka, hindi patungo sa buhay na kung saan, patungo sa buhay na kung saan walang saysay. Amen? Kundi makikita mo na ang buhay meron ka, merong saysay ang patutunguhan nito. Amen? Ang pagdadalhan sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan natin muli ang buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Walang ibang daan kundi si Kristo lamang. Amen? May napanood ako noon na pelikula. Doon sa pelikula po na yon ay nakalimutan ko yung pamagat na yon. Parang yung utak niya. Hinugot niya. Tapos isinusubo doon sa parang bida doon sa pelikula. At ang sabi, ito yung, ang sabi niya, ako ang daan. Sabi niya. Sandali na yan. Sinasabi niya doon, ako ang daan. Pero hindi niya masabi na siya ang katotohanan. Sandali pa yan. Sabi ko may kulang sa sinasabi niya. Nang sandali po na yan. Kapatid sa ating Jesucristo, meron siyang isang hindi niya masabi, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Hindi niya masabi po iyon, mga kapatid. Habang isinusubo niya iyon, na sabi ko, nung sandali na yan, hindi niya pwedeng sabihin yon kasi talagang wala siya noon. Amen.
Ang tanging makapagsasabi lang niya na kung saan para tayong lahat ay bigyan ng kasiguraduhan kung gaano, kapatid, ang ganda ng buhay na ating patutunguhan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Siya ang susi para po makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen. Pangalawa po mga kapatid, itong sinasabi po ng ating Panginoong Kristo sa Ebanghelyo na ating binasa, anuman ang kalagan nyo sa lupa ay kakalagan sa langit. Amen. Anumang ipagbawal ninyo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo ni San Juan, kabanata po ay 16 at talata po ay 24, sinasabi po ng salita ng Diyos ay ang ganito. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa kanyang pangalan, sa pangalan ko. Hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa kanya sa pangalan ko. Humingi kayo at kayo'y tatanggap upang malubos ang inyong kagalakan. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Sinasabi ito ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, hanggang ngayon wala pa kayong hinihingi sa Kanya, sa Diyos, sa aking pangalan. Humingi kayo at ang sabi niya, kayo'y tatanggap para malubos ang inyong kagalakan. Si Kristo ang susi. Amen. Siya ang susi para na yung lahat na mayroon sa kaharian ng Diyos na kinakailangan nating hingiin ay makarating sa atin. Amen. Wala tayong ibang tagapamagitan sa Ama kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tagapamagitan po natin. Kung ang Panginoong Hesus sinunod ang kalooban ng kanyang Ama, nung siya'y nabubuhay dito sa daigdig po na ito, para bigyan yung kanyang Ama ng tunay na kaligayahan, mga kapatid, tunay na kagalakan, sinunod niya ang kalooban ng kanyang Ama. At sa mga sandali niyan, ang reward mayroon ng ating Panginoong Hesukristo ay muling maibigay sa kanya yung karangalan pong iyan. Amen? Nasa piling ng kanyang Ama, nakabalik siya sa piling ng kanyang Ama. Pero mga kapatid, sa ating Panginoong Hesukristo, ang isa sa reward na hinihiling ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang ginawang pagsunod sa kalooban ng kanyang Ama ay ang ibigay sa atin ng kanyang Ama ang ating mga panalangin, ang ating mga kahilingan. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo, kapag tayo humiling sa Diyos sa kanyang pangalan, mga kapatid, yan ay ibibigay sa atin. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, tatanggapin natin iyan upang malubos ang ating kagalakan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nga ang sabi po, anumang ang nais mong kalagan, kakalagan talaga ng Diyos. Amen. Ang sarap naman ng mga patutuo. Minsan alam niyo po talagang kapag nakakarinig ako ng mga patutuo ninyo dito sa Hong Kong, kagaya kanina, yung patutuo ni sister, di ba? Single mother po siya. Pero makikita niyo yung pakikipaglaban. Amen? Isang pakikipaglaban, nakikita po natin, may tagumpay na nararating. Amen? At sino ang dahilan ng tagumpay na yan? Isa lang kanyang pinagsisigawan. Dahil may Diyos. Dahil may Diyos na mabuti, may Diyos na hindi siya pinababayaan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Diyos na ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, anumang hilingin natin sa kanyang pangalan, ibibigay niya po sa atin. Amen? Ang sabi, anuman ang inyong kalagan, amen, kakalagan sa langit. Marami na, kung saan mga kapatid, alam po natin, maraming mga gawain ng kalaban mayroon sa mundo pong ito. Kapag wala tayo sa protection ng Diyos, manganganib po tayo. Amen? Pero isa lang tinitiyak sa atin ng ating Panginoong Kristo, lulukuban kanya ng kanyang malabay na pakpak at sa kalinga niya natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Huwag ka lang umalis sa kalinga na ito. Huwag ka lang lumayo kasi hindi nagbibiro ang Panginoong Hesus. Ang sabi sa sulat ni Pedro, ang sabi niya, ang kalaban ay parang leon na umaatungal
naaali-aligid at nag-aabang ng kanyang masisila. Amen? Nag-aabang ng kanyang masisila. Habang tayo nasa kalinga ng Diyos, hindi tayo umaalis sa puder ng Panginoong Hesus. Habang ang buhay natin ay nakaugnay sa batong ito, mga kapatid, anumang plano ng demonyo sa buhay natin ay kaya natin utusan. Amen. Kaya nating utusan iyan na layuan tayo, mga kapatid. Bakit, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo? Sapagkat alam ng demonyo na pagtagumpayan na siya ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Jesucristo. Si Jesucristo po, ang sabi po, siya ang susi para dumaloy sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Dumaloy sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sino mang nananalig sa ating Panginoong Kristo, ang sabi po dyan ay tatanggap, dadaloy sa kanyang banal na Espiritu, ipagkakalob sa kanya ng Diyos ang kapangyarihan sa pamitan ng banal na Espiritu. Kaya dito po sa Ebanghelyo po ni San Marcos, mga kapatid, kabanata po ay 15 at talata po ay 18, sinasabi po dito ng mabuting balita ng ating Panginoong Jesucristo, ayon sa aklat o sa Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata 15 at talata po ay 18, at sila'y 15 ba? Ayan. 16, talata 16 at 18. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita sa iba't ibang wika. Sila'y hindi maaano dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang buhay natin ay nakadisenyo. Nakadisenyo ang buhay po natin na nakaugnay kay Kristo na magiging tahanan ng pagpapala. Amen. Maging tahanan ng mga biyaya o pagpapala na mula sa ating Panginoong Jesucristo o mula po sa ating Amang nasa langit. Na mga kapatid, kanina po sa Ebanghelyo po, alam po natin na kamta ni Naaman ang biyaya ng kagalingan. Amen? Ang biyaya ng kagalingan dahil mayroon pong isang ginamit, amen, may isang batang ginamit para ipaalam kay Naaman na sa lugar na iyon, mayroong propetang magpapagaling sa kanya. Amen? Na nagamit para na kung saan yung bata na iyon maiparating po doon sa kay Naaman, na nung sandali na yan, may pag-asa pa po siya. Amen. May pag-asa pa po siya. Dito po, ang sino mamapatungan ng kamay, ang sabi po dyan ay gagaling. Maraming tao, mga kapatid, sa atin, sa panahon na ito, kung titingnan mo, nasa kanina na lahat. Pero minsan, hindi masaya ang buhay. Hindi maligaya ang buhay. Amen. Nang titingnan mo, andyan dyan naman, pero bakit makakarinig ka na parang may kulang sa buhay nila? Yan yung mga tao na andyan dyan na lahat, pero kulang sa pagmamahal. Amen. Kasi minsan, madalas ang mga tao na sa paligid nila, andyan dyan lang, dahil sa kung anumang mga bagay, mayroon siya. Andyan dyan lang. Kaya kahit minsan masabi mo maraming mga kaibigan, pero minsan masasabi mo may kulang. Amen. Kasi alam niya, minsan nararamdaman niya na yung mga tao ang dyan sa paligid niya, hindi naman talaga tunay na nagmamahal. Kundi naririyan lang dahil minsan sa mga bagay, mayroon po sila. Amen. Tayo po ay tahanan ng pagpapala ng Diyos. Kaya siya nananahan sa atin para maging tahanan tayo ng pagpapala ng ating Diyos. Na ang sabi po, maging ang kamay nating iyan ay pagpapala po iyan. Amen? Pagpapala po iyan. Mula po sa labi ng taong sinasamahan ng Diyos, makakarinig ka ng mga salitang may pagmamahal.
makakarinig ka ng mga salitang magdadala ng pag-asa at kalakasan sa taong nawawalan ng pag-asa. Maririnig mo yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Siguro alam po natin iyan, na nung tayo tawagin ng Diyos sa gawain po na ito, mga kapatid, nung tayo dalhin ng Diyos sa gawain po na ito, alam po natin ang isa sa nagpatatag ng ating pananampalataya o ang isa sa kung saan, mga kapatid, ay tawag po nito, sa gitna ng mga suliranin natin ay nagbigay sa atin ng kalakasan, walang iba kundi ang salita na niloob ng Diyos marinig natin sa pamamagitan ng ating punong lingkod. Amen. Na makita po natin, smita ng mga salitang iyan, naramdaman natin, mahal tayo ng Diyos. Amen. Na bilang tahanan ng Diyos, na sa iyo ang salita, na pwede magpadama sa tao na mahal siya ng Diyos. Hindi siya nakakalimutan ng Diyos. Amen. Kaya dinisinyo ka ng Diyos para maging pagpapala sa marami. Amen. Kaya huwag mong sabihin walang saysay ang buhay mo. Amen. May mga tao minsan, mga kapatid, na minsan mahawakan mo lang, minsan haplos mo lang. Amen. May ibang nararamdaman na kung saan nakapagbibigay sa kanila ng sigla. Nakapagbibigay sa kanila ng lakas. At ito yung sinasabi po dito, yung kamay mo na yan ay pagpapala iyan. Amen. Pagpapala po iyan, mga kapatid, na minsan maraming tao na hindi naman kailangan kung ano ang mayroon tayo. Amen. Kung ano ang mayroon po tayo, pero minsan, mga kapatid, yung presensya mo lang, blessing na sa kanila. Amen. Yung presensya mo lang minsan, pagpapala na kalakasan para sa kanila. Amen? Na minsan maramdaman man lang ng tao kapag ikaw ang kasama, parang ang layo niya sa kapahamakan. Amen? Di po ba? Biyaya po yun, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo, na minsan kapag ikaw ang kasama ng tao na to, nararamdaman niya, malayo siya sa kapahamakan, malayo siya sa kasamaan. Kita niyo po yan, na para sa kanya, kapag ikaw ang kasama niya, ligtas siya. Nasa ligtas siyang kalalagayan. Di ba biyaya po yan? At bakit niya yan nararamdaman sa atin? Sapagkat mismo ang Diyos na makapagliligtas sa Kanya, ang Diyos na nagmamahal sa Kanya, nararamdaman niya sa atin. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo, na ito po ang kailangan natin sa buhay po natin. Si Kristo ang susi ng lahat ng pagpapala. Amen? At ang Kristo na yan na susi ng pagpapala ay sumasa iyo. Amen. At dahil sumasa iyo, lahat ng pagpapala meron siya, taglay mo. Taglay mo. Minsan sabihin natin, hindi naman material po yan. Amen? Pero may mga tao na kung saan, kapag ikaw ang kausap, napapawi ang lahat. Ang mga kabigatan meron sa buhay, napapawi. Amen? Diba? Minsan may mga anak kayo na kapag may problema, pero kapag ikaw ang kausap, tila ba yung mga problema ay nawawala, napapawi. Amen? Dahil sa mga salita na kung saan napapakinggan nila at nakapagbibigay sa kanila ng kalakasan. Amen. Tumayo po tayong lahat. Taglay mo ang susi po na ito. Ang susi na kung saan para ang buhay mo ay lubos magiging pagpapala. Manalig tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah. I believe in Jesus. I believe He is the Son of God. I believe He died and rose again. I believe He
Salamat, Panginoong Hesus. Buong puso po kaming nananalig na ikaw ay namatay para sa aming katubusan. Ikaw ay muling nabuhay para po, Panginoong Hesus, kamta namin ang panibagong buhay na nagmumula po sa iyo. Salamat, Panginoong Hesukristo. Salamat na sa pamamagitan, O Diyos, ng banal na gawaing ito, patuloy ang buhay namin ay nakakaugnay po sa iyo. Salamat sa mitan ng salita mo, Panginoong Hesus, na patuloy na nag-uugnay sa amin sa iyo, Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesus, nakikita po namin, O Diyos, na sa daigdig na ito na aming kinaroroonan, na puno ng suliranin, puno ng kapighatian. Kung wala ka, O Diyos, sa buhay po namin, hindi namin kaya ang lahat pong ito. Subalit, Panginoong Hesus, alam po namin, anumang pagsubok meron sa daigdig na to ay mapagtatagumpayan namin kapag kami nananatili sa iyo, Panginoong Hesus. Kapag ikaw ang Diyos na lagi namin kasama sa aming buhay, eh hinihiling namin, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesus, lagi mong dalhin sa puso namin ang mga salita mong patuloy mag-uugnay sa iyo. Ang salita mong patuloy, O Diyos, na magbibigay sa amin ng liwanag upang patuloy kaming lumapit sa iyo. Ang mga salita mo, Panginoong Hesukristo, na patuloy magbibigay sa amin ng pagnanasa na gawin ang ayon sa iyong kalooban, ang mabuhay sa kalooban mo, Panginoong Hesus. Pagpalain mo ang kamay ng bawat isang naririto ngayon, Panginoong Hesus. Daluyan mo kami ng iyong banal na kapangyarihan. At dalangin, smitan mga kamay na ito, Panginoong Hesus, patuloy, Ama, ang pag-ibig mo ay maranasan ng sino paman. Ang kabutihan mo, Diyos, ay aming Diyos, maihatid, maipadama sa sino paman. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat. Mag-partner-partner kayo, dalawa-dalawa. Yan. Sige po, yung isa po ay nakaupo, yung isa ay nakatayo. Yung nakatayo, ipatong nyo po ang kamay nyo sa ulo po ng inyong kapartner na nakaupo. Sa mitan ng mga kamay na yan, hingin mo sa Diyos kung anong mga pagpapala na nais mong ibigay sa Kanya. Kung pagpapala ng kagalingan, hingin mo kay Lord. Kung pagpapala ng kasaganaan, hingin mo. Kung pagpapala ng gusto magkaroon ng asawa, pagpapala ng kalakasan. Sa mga kamay na yan ngayon, pinapadaloy ng Diyos ang mga pagpapalang nais mong ibigay sa iyong kapatid ngayon. Nais mong hingin sa Diyos para sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Dinirinig ng Diyos ang dalangin mo para sa Kanya. Sa mga kamay na yan, Panginoong Hesus, padaluyin mo, Diyos, ang iyong kapangyarihan. Padaluyin mo sa mga kamay na yan ang mga pagpapala, O Diyos, na kanilang hinihiling para po sa kanilang kapatid, O Diyos. Sa mitan ng kamay na yan, dakilang Diyos naming nasa langit, dalangin namin. Ipadama mo sa aming mga kapatid ang kamay mo ngayon na siyang may hawak ng kanilang buhay. Salamat, Panginoong Hesus, sa mga pagpapalang ito na inihingi ng bawat isa. At inaangkin namin, Lord, ang lahat na ito'y pagkakalob mo sa aming mga kapatid na napapatungan ng kamay na yan, Panginoong Hesus. Pasasaganain mo sila, punuin mo sila ng mabubuting bagay, Lord, na kanilang kailangan. Ang magandang kalusugan, kalakasan na hinihiling, O Diyos, ipagkaloob mo sa kanila. Ang kagalingan, Ama, ipagkaloob sa kanila, dakilang Diyos. Hallelujah. Hallelujah.
Kung tapos nyo na kayong ipanalangin, pwede na tumayo ang isa at ang isa naman ang siyang uupo. Oh, glory to God. Hallelujah. Sige, patong nyo po sa kanyang kamay. Panalangin nyo po siya. Buhat sa kamay na yan, dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng inyong hihilingin ngayon para po sa Kanya, sa ating Diyos para sa Kanya, ipagkakaloob ng ating Panginoong Hesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw nagsabi, Panginoong Hesus, ano man ang aming hilingin sa iyo sa langit, ibibigay mo po sa amin. Hallelujah. Ibuhos mo, Lord, sa aking mga kapatid na to ang mga pagpapala, O Diyos, na hinihiling ginagawad ng aking mga kapatid sa mga napapatungan ng kanilang kamay. Hallelujah. Kasaganaan, kapayapaan, kagalingan, kalakasan, O Diyos, magandang kalusugan, pagkaloob mo, Panginoong Hesus. Ipagkaloob mo, dakilang Alisaday. Ipagkaloob mo, dakilang Diyos. Mabubuting bagay na kailangan nila araw-araw, O Diyos, at ng kanilang mga mahal sa buhay, ipagkaloob mo, Yahweh. Mabubuting bagay, Lord, na aming maibabahagi sa aming kapwa upang patuloy, Ama, maihatid ang iyong pagmamahal. Punuin mo, Lord, ang bawat isa, Panginoong Hesus. Punuin mo, Panginoong Hesukristo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang kapuspusan ng banal na Espiritu ipagkaloob mo sa aming lahat, dakilang Al-Shaddai. Hallelujah. Punuin mo ng pag-ibig mo ang puso ng bawat isa. Hallelujah, hallelujah. Salamat, dakilang Diyos. Salamat, Ama namin nasa langit. Pwede na tayong tumayo lahat. Taas po natin ang lahat ng ating kahilingan sa ating Panginoong Hesus. Ama, maraming salamat po. Patuloy mo, Panginoon, punuin ang mabubuting bagay ang kanilang buhay, Panginoong Hesus. Pagpalain mo ang kanilang mga pinaglilingkuran, dakilang Al-Shaddai. Pagpalain mo, dakilang Diyos. Pagpalain mo ang kanilang mga mahal sa buhay, ipagkaloob ang magandang kalusugan, kalakasan, sa may karamdaman, O Diyos, pagkaloob mo ang kagalingan, dakilang Al-Shaddai. At dalangin ko, Ama naming nasa langit, sa mga sandali po na ito, ang kanilang mga dalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay, patuloy mong dinggin, dakilang Ama naming nasa langit, sa ngalan ng Panginoong Hesus. At ang aming mga kahilingang itinataas, Yahweh, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo at sa buhat sa kayamanan mo hindi nauubos, ito'y aming inaangkin na iyon ang ipinagkaloob po sa amin. Manahan ka sa amin, O Diyos, at patuloy mo kaming samahan ayon sa iyong pangako. Huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin, pasalamatan ang ating dakilang El Shaddai. Patuloy po kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin.
sasalin ang Salmo 91. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan ninyong kapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka makadaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa anumang magdarating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay nakikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niya ang maraming anghel at sila'y subaybay. Kahit dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanin. Pagla'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagatipalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Monday and see you tomorrow dito pa rin sa Lower Hall.